Hay, sa araw-araw ba naman ang ating pamumuhay dito sa gilid ng kalsada, kinakailangan din natin linisin ito at magkusa tayo sa paglilinis ng basura ng iba, di ba? Ang hitsura ni inay ganyan na hindi na nag-ayos dahil nagwawalis lang naman tayo at puro naman tayo alikabok. Unahin muna natin dito bago tayo maglaba dahil katapos ito maglalaba tayo para isang liguan na lang, di ba? Ang daming basura diyan sa kanalan, handusay maliban lang sa mga tuyong dahon na lumilipad. Ayan, nandyan yung mga basura ng ating mga kababayan na mababait at mga sosyal kuno, pero hindi naman marunong magtapon ng basura nila. O di ba? Ang sasarap ng mga kinakain nila dyan, kung ano-anong mga brand pagkain nila dyan. Sana man lang tayong mga tao ay magbago na rin sa ating pag-uugali na tuwing tayo magbibiyahe, isaisip natin at lagi tayong mag-anticipate na wag nating itapon yung mga basura natin sa daanan. Kasi malaking epekto din yan sa araw-araw na iipon ang mga basura nyo dito sa mga gilid-gilid. Kawawa ang ating mother nature, o diba? At kawawa din yung taong nasa gilid ng kalsada na may mga kabahayan dahil hindi naman nila pwedeng pabayaan yan dahil masakit sa mata ang mga basura nyong itinatapon sa tuwing kayo ay magta-travel. O, diba? Ay, nako, sana lang magbago-bago na yung mga pag-uugali natin. Hindi lang naman dito sa probinsya, ang ganito. Maski sa mga syudad, magkaroon naman tayo ng disiplina kung saan tayo pupuntang lugar. Ikaw, ako na bihayador, maging responsable tayo sa bawat basurang itatapon natin. Dahil kawawa yung lugar natin. Darating ang araw na yung mga next generation ang magsasuffer ng hagupit ng kalikasan, di ba? Tapos doon tayo magdadasal, Panginoon, ganito, 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 o ang gobyerno ganito, tayo naman ang sumisira. Di ba? Truck na yan, alam nyo ba, pag kumakain yung mga tracking na yan, kung saan saan, dyan sa banda, sa mga gilid, nagluluto sila, na kung ano-ano, nagpe-prepare, iniiwan yung mga basura nila. Nung isang araw nga, mayroon akong sinitad dyan, dito sa kabila, mga alas 7 na yata yun ng gabi, o di ba parang kwento na yan. Pinayaan ko silang magluto, yan, dyan sila sa gilid magluto. At nang paalis na nga, nakita ko nga na nandun sa gilid lahat ng basurang ginamit nila sa pagluluto ay talagang tinawag ko talagang driver, pinababa ko. Nung akala niyo sa amin janitor niyo na tagalinis ng mga basura niyo dito, di ba? Nagtatapang-tapangan si Ale. Pero sa totoo lang naman, maging responsable naman tayo, Kasi hindi lahat ng oras may maglilinis ng mga basura nyo. Huwag naman tayong ganyan. Yan, naku Diyos ko. From Mindanao to Luzon, sa araw-araw dinadaanan kami dito, kung hindi ba naman sako-sakong basura yung nawawalis talaga namin. Hindi man kami makapagwalis araw-araw, pero tuwing Sabaduhan na naglilinis kami dito sa gilid ng kalsada namin dito sa aming purok, ay napakaraming basura talaga ang aming nakukuha. Minsan nga ilan lang kaming naglilinis ng bahay dito kasi ang yayaman kasi ng iba dito eh. Hindi marunong din makisama, di ba? Matirang matibay. Ayan tingnan dito lang sa part niyan sa akin mapupuno na yung isang sako ko. Wala pa dun sa unahan, wala pa dito sa giliran. Sa akin lang yan. Small part lang ng kalsada yan. Pero puno na talaga yung sako ng basura. Diba? Kanyang kadaming naiipon ng basura bawat araw. Kaya, sana man lang, people of the Philippines, hindi naman, may mga foreigner din naman na balahura din sa basura. Ilang beses din ako nakakita ng itatapon dyan yung mga plastic nila. Kala nila kung sino silang magtapon. Nakakapanggigal talaga. Kaya masasabi ko na lang, I love you all sa mga balahura dyan. Dahil nandito pa naman kaming naglilinis sa mga basura nyo. Thank you for watching dyan mga kaibigan.